Ang salamin na to mga kaibigan is ano to, nagre-range to ng 9,000. 9,000. Tapos ang maintenance natin sa gamot mga kaibigan is 4,000 a month. Then naggaano pa tayo, nagbabarley pa tayo. Alam niyo ba magkano to mga kaibigan na barley? Ang isang sachet nito, ganyan, is 70 pesos. Yan yung pinangkakapi natin mga kaibigan. Di natin magigain yan kung ang isa tayong employee na ang sahod lang halimbawa is 500 to 800 a day. Ano yan? Wala na. Papamatay ka na. Papamatay ka na lang sa sobrang laki ng mga bilihin. So, ang possibility para tumaas tayo dun sa 80,000 is kailangan nating isacrifice yung 20k. Isa-sacrifice natin yung 20k. So instead of 100,000 is mapupunta lang tayo ngayon sa 80,000. Pero meron tayo mga kaibigan ng possibilities na yung 80k na magiging base natin is magkakaroon tayo ng multiplier. Ilan ba ang possible na pwede natin maging multiplier? Pwede tayo magkaroon ng multiplier na times 2 or kung loobin magkaroon tayo ng times 3. Napakalaking halaga ng mga kaibigan. Una, mas malaki talaga mga kaibigan yung sa sa salary as employee, pero as time goes on ba or as time goes by is na-reach na ng ating work from home or yung ating online source of income ang salary. Hanggat hindi natin na-reach mga kaibigan ang times 5 or kahit times 4 na lang, times 4 ng ating salary. Hanggat hindi siya nagpo 4 times, hindi tayo bumitaw sa pagtatrabaho. After nun mga kaibigan, pag na-monetize ka na, para ka ng pensyonado nun mga kaibigan. Buwan-buwan ka nang meron ng perang matatanggap kay YouTube. Sundan natin yung huli nating in-upload na 69,000. Ay, hindi ko nadala yung Sundan natin yung huli nating upload na 69,000 pesos na sinahod natin sa YouTube. Ganun daw kalaki talaga sa YouTube. Oo mga kaibigan. Ganun kalaki ang pwede mong kitain sa panghinuli na. Ganun naman talaga mga kaibigan, kalaki ang pwede mong kitain kapag sa YouTube. Gusto ko rin kayong turuan mga kaibigan kahit papano, papano kayo kumita ng pera sa sa YouTube. May tumatawag ba sa akin? Kala ko may tumatawag sa akin. Paano kumita ng pera sa YouTube? Madali lang mga kaibigan. Actually, yun yung parang natin dito, niche natin dito sa Belen Family Vlog. Again, ang niche natin sa Belen Family Vlog is transition of transition ng buhay mga kaibigan. So mula sa umpisa pa lang ng pag-upload natin ng Belen Family, pinapakita na namin mga kaibigan paano kami transit talaga magta-transit. Di ko alam, nakalimutan ko yung yung term. Paano yung gradual na pagbabago mula sa pagiging pinakamahirap. Isusubukan natin na mapaunlad ang ating buhay. Ano yung mga diskarte na ating mga ginagawa? Ang mga ginawa lang naman natin sa ngayon mga kaibigan ay mula sa pagiging employee ay pinag-combine muna natin na meron tayo ng sinasahod sa pagiging empleyado, tapos gumagawa tayo ng mga part-time na source of income, which is yun nga yung online, and minamatch natin sila mga kaibigan kung alin yung mas pinakamalaki. Sa una, mas malaki talaga mga kaibigan yung sa sa salary as employee, pero as time goes on ba or as time goes by is na-reach na ng ating work from home or yung ating online source of income ang salary. Hanggat hindi natin na-reach mga kaibigan ang times 5 or
kahit times 4 na lang, times 4 ng ating salary. Hangga't hindi siya nagpo 4 times, hindi tayo bumitaw sa pagtatrabaho. Pero ngayon mga kaibigan, nakita nyo na hindi na tayo nagtatrabaho. Bakit ganun? Ang ibig sabihin nun mga kaibigan is na-reach na natin ang multiplier nating by 4. So, kung dati kumikita tayo halimbawa, hindi halimbawa, kung dati kumikita tayo ng 20,000 sa loob ng isang buwan, is nakakaya na natin siyang i-multiply times 4. So, buwanan, nakaka-gain na tayo ngayon mga kaibigan ng more or less 80,000 pesos. So, pwede pa sana yun mga kaibigan kung hindi tayo umalis. 20,000 sa salary, 80,000 naman sa online or sa pag-YouTube. Pero ang mga kaibigan, ang mangyayari nun is either na mag-stack up tayo dun sa 100,000 o mag-stack up tayo sa 100,000, or bukod sa nag-stack up na tayo, magkakaroon tayo ng sakit dahil mauubusan tayo ng oras. So, ang possibility para tumaas tayo dun sa 80,000 is kailangan nating isacrifice yung 20k. Isa-sacrifice natin yung 20k. So instead of 100,000 is mapupunta lang tayo ngayon sa 80,000. Pero meron tayo mga kaibigan ng possibilities na yung 80k na magiging base natin is magkakaroon tayo ng multiplier. Ilan ba ang possible na pwede natin maging multiplier? Pwede tayo magkaroon ng multiplier na times 2, or kung loobin magkaroon tayo ng times 3. Napakalaking halaga ng mga kaibigan. Sana nga maging ganun ang ating kahinatnan. Yun yung ating visions dito sa channel. Magawa natin kahit mapa times 2 lang muna natin mga kaibigan. Mapa times 2 lang natin. Kasi kapag employee ka kasi, hindi mo siya malalagyan ng multiplier na times 2, times 3, times 4 or kung ilang times yan. Kasi kakainin yung 10 hours mo sa pagtatrabaho. 10 hours every day, sasahuran mo lang ang sarili mo ng 20,000. Samantalang yung ang pag-YouTube mo is binibigyan mo lang siya ng 4 hours every day. Magkakaroon ka mga kaibigan ng 80,000. So 14 hours a day. 14 hours a day. Ano ang mangyayari sa 14 hours a day? Possible or possibilities. Ito yung possibilities. Possible na magkaroon ng sakit o magkaroon tayo ng sakit, humina ang ating immune system dahil mauubusan tayo ng time, mawawala yung yung parang body rest or yung pagpapahinga or yung pagpapagaling ng mga organs, mga cellular ng ating katawan dahil tayo ay napupuyat. Sa ngayon mga kaibigan ay medyo nakikita ko na siya ngayon. Nakikita ko na ngayon mga kaibigan yung parang nagiging output. Maganda mga kaibigan kasi gumaganda na yung katawan ko. Hindi na katulad dati na talagang tired talaga. Pagdating ko sa trabaho, sobrang pagod na ako, tapos nilalabanan ko na lang ang sarili ko, pinipilit ko na lang. Nagkakanda sakit-sakit ako mga kaibigan, nagkakanda hilo-hilo ako. So, yun yung kaibigan, yun yung flow na ating ginawa. At makikita nyo naman mga kaibigan ang pagbabago mula dun sa pag-umpisa natin sa pagbablog. Marami na rin tayong mga naipundar, mga naibili, at marami na tayong nai-invest. At marami na tayong meron na rin tayo ng emergency fund habang hindi tayo nagtatrabaho. Biruin mo yun. Isa to sa pinaka pangarap ng halos lahat talaga mga kaibigan. Ang hindi magtrabaho pero may pumapasok na pera. Actually mga kaibigan, nagtatrabaho pa rin naman pero hindi talaga ganun kalala yung pagod na na binibigay mo 10 hours. Wala naman kasing nagtatrabaho ng 8 hours. Merong nagjo-duty sa trabaho niya ng 8 hours. Pero meron pa yan ng babiyahe ka pa, meron pa yan ng maghihintay ka pa doon halimbawa kung anong trabaho mo, kung pabrika, maghihintay ka pa minsan mga 1 hour before ang work, 1 hour pa lang nandun ka na. Pero ang bilang ng trabaho mo
Halimbawa kung alas 8 ka pa rin, kahit na alas 7 nandun ka pa rin. Tapos mag-out ka ng 5, maglilinis pa kayo minsan, o kaya kung ano-ano pang gagawin, papatawag pa sa inyo. 10 hours mga kaibigan, wala akong nakitang nagtrabaho ng 8 hours. Ang normal na trabaho talaga ng tao is 10 hours. Yun yung reality. Yung naka-time in, time out yun, 8 hours yun. Pero ang normal is 10 hours. So yun kaibigan ang flow na ginawa natin. Alam nyo ba mga kaibigan na dahil sa ginagawa nating flow na yun, alam nyo ba to mga kaibigan, salamin? Actually na-vlog ko na to mga kaibigan. Kung isa lang akong employee na normal talaga, ay nako po, napakahirap bumili ng salamin na to mga kaibigan. Kasi ano to, actually ang price dapat nito is 15,000 itong salamin. Kung yung paglabas mo, yung nagbabago siya ng kulay, pag nasa madilim ka, liliwanag, pag nasa liwanag ka, medyo didilim, ganun. Pero pinatanggal ko na siya mga kaibigan, para medyo bumaba, dahil medyo mabigat na rin siya sa akin mga kaibigan. Ang salamin na to mga kaibigan is, nagre-range to ng 9,000. Tapos ang maintenance natin sa gamot mga kaibigan is 4,000 a month. Then, naggaano pa tayo, nagbabarley pa tayo. Alam nyo ba magkano to mga kaibigan na barley? Ang isang sachet nito, ganyan, is 70 pesos. Yan yung pinangkakapi natin mga kaibigan. Napakarami mga kaibigan ng gastusin. Pero salamat sa Diyos mga kaibigan, kasi naano natin yan, nasusurvive natin yan. Ang ibig ko lang sabihin, ang ginagawa nating flow is lahat yon, mga kaibigan, nasa tama, right path ang tawag doon. Nasa tamang path pa rin tayo, hindi tayo nagkakamali. Kasi hindi natin magigain yan kung ang isa tayong employee na ang sahod lang halimbawa is 500 to 800 a day. Ano yan? Wala na, papamatay ka na. papamatay ka na lang sa sobrang laki ng mga bilihin. Napakahaba ng intro ko. Alam niyo ba mga kaibigan, nag-i-intro pa lang tayo, pero 10 minutes na. Ini-introhan ko kasi mga kaibigan, yung ituturo ko sana sa inyo na paano kumita ng sa YouTube. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kaibigan. Actually mga kaibigan, saan nagmumula ang pera namin? Sa pag-YouTube mga kaibigan. Bakit nga ba? So paano? Ito na agad. Mas mahaba pa yung intro natin, 10 minutes ang intro eh. Paano kumita ng pera online? Sa ngayon 2025. Mag-YouTube ka mga kaibigan. Ganun lang. Mag-YouTube ka. Paano mag-YouTube? Mag-upload ka ng mga quality contents. Yan. Mag-upload ka ng mga quality contents. Medyo mahirap yon, matrabaho yon mga kaibigan, pero gano'n naman talaga mga kaibigan. Actually ako, pag gumagawa ako ng channel, minsan hindi rin quality content ang ginagawa ko eh. Yung quantity na lang ginagawa ko eh, kasi parang sobrang pagod na. Pero kung ikaw mag-i-start, ako naman kasi kahit naggawin ko yun, meron naman ako ng mga source of income na kumbaga parang itong channel na to gagawin ko lang to kasi baka kung sakali ma-monetize lang, pero hindi ko siya pinagpupukusan na. Pero kung bago ka lang mga kaibigan, ang pinaka the best talaga na i-upload mo is yung quality content. Kailangan ma-reach mo kaibigan yung 4,000 watch hour and then 4,000 watch hour and then 1,000 subscriber. And after nun mga kaibigan, pag na-monetize ka na, para ka ng pensyonado nun mga kaibigan. Buwan-buwan ka nang meron ng perang matatanggap kay YouTube. Bakit ko na siguradong buwan-buwan? Kasi mga kaibigan, kung quality content naman ang gagawin mo, bago mo ma-reach yung 4,000 watch hour is sanay na sanay ka nang mag-edit, sanay na sanay ka nang gumawa nung ginagawa mo. At meron ka na ng mga dating mga uploads na ngayon na yan. Kapag na-reach mo yung 4,000 watch hour, madali na lang. Yung mga luma mong video, papanoorin pa din nila yan. At kapag pinanood nila yan, halos buwan-buwan may kita ka mga kaibigan. So yun lang. Yun. As in yun lang naman. Sa susunod na mga video ay ipapakita ko naman sa inyo yung siguro yung detail paano gumawa ng content. Gawa rin tayo mga kaibigan ng video ng ano yung mga possible na pwede mong kaharapin, pati yung psychological na
advice mga kaibigan, kasi sa pag-YouTube mga kaibigan, pinaka ano talaga diyan, pinaka kalaban mo diyan is psychological. Meron dyan ng sobrang lupit mo, ginalingan mo talaga, 1 month mong ginawa yung isang video, tapos walang nanood, aroy. Pag hindi na kondisyon yung isip mo, susuko ka na. Kaya kailangan sa pag-YouTube mga kaibigan, kinukonsider din dyan yung ano, yung psychological. Tinitrain mo din yung brain mo, tsaka isip mo, tsaka emosyon mo. Kasi mararanasan mo rin talaga dyan mga kaibigan yung gawa ng content. Ginabalan mo na yung mungga mo, pero walang nanonood. Sayang ng pagod, sayang ng oras. Pero normal kasi yon, lahat yon. Kailangan makondisyon mo yon. Ituturo ko din sa inyo kaibigan paano yan gawin. Kasi isa yan sa pinaka nagpapasuko sa isang content creator. Ang maramdaman mong walang nanonood sa iyo. Tapos mga tips and tricks na rin mga kaibigan kung paano maiwasan yung copyright, paano mag-edit ng tama, paano kumuha, anong mga kailangan gawin. Masyadong marami yun mga kaibigan. Kung ngayon natin i-discuss, nakaka 13 minutes na yata tayo. Masyadong napakarami nun mga kaibigan. So yun lang muna ang gagawin natin. At least na-introhan na natin at nalaman nyo na rin na malaki pala talaga ang kita sa pag-YouTube. I-discuss ko rin sa mga susunod na video mga kaibigan ang kaibahan ng Facebook sa YouTube. Kung kailan ka magiging content creator sa Facebook at kailan ka magiging content creator sa YouTube. At bakit hindi ako nag-content creator sa Facebook? Yan, sasabihin ko lahat yan sa mga susunod nating video mga kaibigan. Abangan nyo. Muli ako si Richard Belen and goodbye.